Alam nyo mga boss, madalas sa mga tao na nagiging kasama ko noon at nakakilala sa akin noon, hindi sila makapaniwala na ako po ay ganito na ngayon at nakakatulong pa sa kapwa. Alam niyo kung bakit? Ano lang naman akong noong magkakasama pa kami ng mga tao na yon. Magkakilala lang naman kami sa isang trabaho kung saan construction, no? O kaya nagtatrabaho bilang tagaluto sa isang karinderya, no? Kaya naman nasasabi ko na ang kapalaran ng tao mga boss ay wala po sa estado ng kanyang posisyon. Kung hindi, ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang diskarte. Kung paano niya paangatin ang kanyang sarili at paano siya mag-grow dito sa mundo. Isa lang po yung experience ko dyan mga boss. Noon kasi, hamak lang po ako. Isang mag-aararo, isang tagaluto, at isang construction worker. No? Nababago lang naman ang lahat noong bumuo ako ng sarili kong plano. Yung sinabi ko na bakit hindi ko magdesisyon ng sarili ko, personal ko? Baka sakali na doon ako mag-grow. Dahil matagal na po akong nangangamuhan mga boss. At sa tagal-tagal na aking serbisyo sa kanila, ni minsan po, hindi ko nakikita yung sarili ko na umaangat. No? Kaya naman, nagdesisyon ako sa sarili ko na ganito yung gawin ko. Magtrabaho muna ako para mag-ipon ako ng ganito. No? Kukuha lang ako ng sapat na halaga para makapagsimula ako sa aking itatayo na maliit na negosyo. Ngayon mga boss, tagal-tagal kong nagtatrabaho, nag-iipon ako. Nag-iipon ako ng nag-iipon. Umabot pa ako ng Baguio, kung saan. Umabot pa ako na ilang taon sa pagtatrabaho. Nung nakaipon na ako ng kaunting halaga, yun na yun. Inumpisahan ko na mamuhunan ng konti, rolling lang ng rolling. Hanggang sa tumastaas yung aking puhunan, rolling pa rin ng rolling lang mga boss. Embes lang ng embes. No? Hanggang sa lumago yung puhunan ko ng kaunti, linipat ko naman siya na mas malaki na investment. Hindi mas malaki mas malaki ng kaunti. No? Tapos yung nakarating na ako doon, rolling ko pa rin na rolling yung aking puhunan. Hanggang sa lumaki pa siya ng konti. Nilipat ko na naman ngayon sa mas malaki ng kaunti doon sa malaki na sinasabi ko. Renulling ko na renulling ulit. No? Hanggang may nakapagsabi sa akin na bakit di mo pasukin ang option? Sabi ko sa kanya, ano bang klaseng investment ang option? Sabi niya, ito, mangungulikta ka lang, pwede kang magbibinta at pwede ka ring mamimili. Sabi ko, magkano yung puhunan? Ito, binigyan niya ako ng ganito yung puhunan at tinuruan niya ako. Hanggang sa sinubukan ko mga boss, pinasok ko po. Hanggang sa isang araw, 2 araw, 3 araw, nakikita ko ba, maganda to Hanggang sa bandang huli, pinalago yung pira ko. Hanggang sa nagkakaroon ako ng pira. Kaya ngayon naman po, sa mga nagtatanong, kung saan ko po kinuha ang aking pamimigay, galing din po yan sa aking kasipagan. Sa aking trabaho mga boss. Sa export option po yan. Kaya naman sinasabi ko sa lahat na tayo po ay hindi tayo lumihis. No? Hindi tayo gumawa na sindikato, kundi bawat sentimo na tinutulong ko sa aking kapwa, sa aking mga kababayan, pagod at puyat, pawis ang aking pinuhunan bago ako makatulong. No? Kaya naman wala pong maniniwala sa akin na dati ganito lang yan, construction worker. Dati chef cook lang yan. Dati factory worker lang yan. Pero bakit ngayon tumutulong na? Ito lang kasi ang tao, kahit ano kahirap sa buhay yan, may pagkakataong umangat yan. Basta,
iiwas niya yung kanyang sarili, unang-una, sa tropa. Pangalawa, sa gala. Pangatlo, sa luho. Pang-apat, sa inuman at sa sugal. Yun lang mga boss. Kaya naman ako, wala akong tropa. Mabibilang lang. Pero, doon ako masaya. Dahil makapagtrabaho ako ng maayos at higit sa lahat, afford ko ang aking pangangailangan. So yun lang mga boss, sana magbibigay po ng motivation sa inyo yan. Gawin nyo yan mga boss, kung may pagkakataon pa kayo. Yun lang po.